Sa liblib na bahagi ng kabundukan, kung saan ang mga ulap ay tila palaging nakikipaglaro sa tuktok ng mga punong kawayan at ang hamog sa umaga ay parang belo ng isang lihim na mundo, matatagpuan ang Baryo Nabong. Isang payapang baryo ito sa unang tingin, subalit sa likod ng katahimikan ay maraming kwento ng lungkot, pag-asa at hiwaga. Dito nakatira ang isang batang ulila na ang pangalan ay Nico. Si Nico ay 12 taong gulang, payat at maliit sa kanyang edad. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng talino at lungkot na hindi karaniwang makikita sa isang bata. Wala na siyang ama't ina. Ang kanyang amay nalunod sa ilog nang subukang iligtas ang isang kalabaw na inanod ng baha. At ang kanyang ina na may pumanaw sa matinding karamdaman makalipas lamang ang ilang buwan. Mula noon, si Nico ay napilitang tumira sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat malapit sa dulo ng baryo, sa lupang dating sinasaka ng kanyang ama. Wala siyang kapatid, wala ring kamag-anak na handang umampon sa kanya. Ang ilan sa mga taga-baryo ay naaawa, ngunit mas marami ang walang pakialam. May mga araw na binibigyan siya ng kaunting kanin o tirang ulam ng isang matandang balo, subalit kadalasan ay umaasa lamang siya sa sarili niyang sikap. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang araw, gumigising na si Nico. Nag-iigib siya ng tubig sa balon, nagpuputol ng kaunting kahoy sa gilid ng gubat, at pagkatapos ay maglalakad patungo sa bukirin upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Minsan tinutulungan niya ang mga magsasaka sa pag-aani kapalit ng kaunting bigas. Minsan na may nangingisda siya sa sapa gamit ang lambat na siya mismo ang naghabi mula sa lumang lubid. Sa kabila ng hirap, hindi kailanman naging masama ang ugali ni Nico. Magalang siya sa matatanda, mabait sa kapwa bata, at laging handang tumulong kahit sa mga taong hindi man lamang siya pinapansin. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Nico. Mahilig siyang magpunta sa pinakadulong bahagi ng gubat sa isang lugar na iniiwasan ng karamihan sa taga-baryo. Doon, sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balete na balot ng makakapal na baging, may isang maliit na kuweba na halos natatakpan ng mga ugat at dahon. Ayon sa matatanda sa baryo, may nakatirang nilalang doon. Isang duwende na bulag. Maraming taon na ang lumipas nang unang kumalat ang kwento tungkol sa duwendeng yon. Sinasabing, isa raw itong matandang duwende na minsang naging tagapangalaga ng gubat, subalit nawalan ng paningin matapos parusahan ng kapwa engkanto dahil sa paglabag sa isang sinaunang batas. Simula noon, nanirahan daw ito sa ilalim ng puno ng balete, bihira nang magpakita sa tao. May ilan daw na nakakita sa kanya. Maliit ang katawan, kulubot ang mukha, mahaba ang puting balbas, at laging may tungkod na hawak habang dahan-dahang naglalakad. Bulag man, sinasabi ng mga kwento na nakikita raw nito ang mas malalim na bagay, ang puso ng tao, ang kanilang lihim na hangarin, at ang tunay na kabutihan o kasamaan sa loob ng kanilang dibdib. Dahil dito, takot na takot ang mga taga-baryo. Pinagbabawalan ng mga bata na magtungo sa lugar na iyon. Sinasabi nilang baka raw mawala ang mga batang susuway o kaya na may sumpain ng duwende. Ngunit si Nico, sa kabila ng babala, ay madalas na naroon. Hindi dahil sa gusto niyang hamunin ang kapalaran, kundi dahil may isang bagay siyang hinahanap. Isang kaibigan. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtulong sa bukid, pagod na naglakad si Nico pauwi. Wala siyang nakuha kundi isang dakok na bigas at kaunting tuyo. Habang naglalakad sa makitid na daan patungo sa kanyang kubo, napansin niyang mabigat ang kanyang dibdib.
Parang may kulang sa kanyang buhay na hindi kayang punuan ng kahit anong pagkain o pahinga. Lumihis ang kanyang mga paa patungo sa gubat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may tumatawag sa kanya. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay marahang kumikilos sa ihip ng hangin at ang sikat ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga sanga. Nagbubuo ng mga aninong tila gumagalaw sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking puno ng balete. Huminto siya sa may bunganga ng maliit na kuweba. "Lolo, narito po ako ulit." Mahina ang kanyang tinig, halos pabulong, ngunit malinaw sa katahimikan ng gubat. Walang sumagot. Umupo si Nico sa isang malaking ugat ng balete. Hinugot ang piraso ng tinapay na itinabi niya mula sa umaga at inilapag ito sa isang patag na bato sa harap ng kuweba. "May dala po akong kaunti. Pasensya na po kung hindi masarap." Matagal ang katahimikan. Ang bigla, may marahang tunog ng tungkod na tumatama sa lupa mula sa loob ng kuweba. Lumabas ang isang maliit na anyo. Isang matandang duwende. Maliit lamang ito, halos kasing taas ng dibdib ni Nico kapag nakatayo. Ang balat ay kulubot na parang balat ng punong mataga ng nababad sa ulan at araw. Ang balbas ay mahaba at puting-puti, halos umabot sa baywang. Ang mga mata nito'y nakapikit, tila ba walang kakayahang magbukas, ngunit ang mukha nito'y kalmado at payapa. Hawak nito ang isang lumang tungkod na gawa sa ugat ng balete. "Narito ka na naman, bata." Mahinang wika ng duwende, ngunit malinaw at may kakaibang lambing sa tinig. Ngumiti si Nico, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kausap. "Opo, Lolo. Kumusta na po kayo?" "Buhay pa," sagot ng duwende, bahagyang ngumiti. "At ikaw? Kumusta ang iyong araw?" "Pagod po, pero ayos lang." Umupo ang duwende sa isang bato sa tapat ni Nico. Tila ba alam na alam kung saan siya naroon kahit hindi siya nakikita. "Naamoy ko ang tinapay," sabi nito. "Salamat." Tahimik na pinanood ni Nico habang dinampot ng duwende ang tinapay at dahan-dahang kinain. Matagal na ang pagkakaibigan nila. Noong unang beses na nagpunta si Nico sa balete, nanginginig siya sa takot. Ngunit sa halip na sumpa o kapahamakan, isang mahinahong tinig ang sumalubong sa kanya. Isang tinig na nagtanong kung bakit umiiyak ang isang batang nag-iisa sa gubat. Mula noon, madalas na siyang bumalik. Hindi alam ng taga-baryo ang tungkol sa kanilang pagkikita. Para sa kanila, si Nico ay isang batang ulila lamang na palaboy-laboy sa gubat. Ngunit para kay Nico, ang duwendeng bulag ang nag-iisang nilalang na tunay na nakikinig sa kanya. "Lolo," marahang tanong ni Nico matapos ang ilang sandali. "Totoo po bang dati kayong tagapangalaga ng gubat?" Bahagyang tumango ang duwende. "Noong hindi pa ako ganito katanda. At noong nakakakita pa ako." "Bakit po kayo nabulag?" Nanahimik ang duwende. Ilang saglit bago ito sumagot. "May mga batas ang aming mundo na hindi dapat suwayin," wika nito. "At ako'y nagkamali." Hindi na nagtanong pa si Nico. Alam niyang may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Sa halip, ikinuwento niya ang nangyari sa kanya sa araw na yon. Kung paano siya pinagalitan ng isang magsasaka kahit wala naman siyang ginawang mali. Kung paano siya tinawanan ng ilang bata dahil sa kanyang lumang damit. At kung paano niya namimiss ang kanyang mga magulang. Tahimik na nakinig ang duwende. Kapag nagsasalita si Nico, pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang dibdib, para bang may isang taong tunay na nauunawaan ang kanyang lungkot.
Nang dumilim na ang paligid, tumayo si Nico. Kailangan ko na pong umuwi, Lolo. Babalik po ako bukas. Mag-ingat ka, bata, sabi ng duwende. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ngumiti si Nico at naglakad palayo. Hindi niya alam na ang pagkakaibigang iyon na nagsimula sa tahimik na ilalim ng balete ang magbubukas sa kanya ng pintuan patungo sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. At sa mga darating na araw, malalaman niya na ang duwending bulag ay hindi lamang isang kaibigan. Ito ang magiging susi sa pagbabago ng kanyang buong buhay. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng Baryo Nabong na tila walang pakialam sa mga lihim na nagkukubli sa lilim ng gubat. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay isa na namang karaniwang umaga. May mga tandang na tumitilaok, may mga inang naghahanda ng almusal, at may mga magsasakang naglalakad patungo sa bukid dala ang kanilang mga kagamitan. Ngunit para kay Nico, ang umagang iyon ay may dalang kakaibang pakiramdam. Hindi siya mapakali mula nang magising. Buong gabi, paulit-ulit sa kanyang isipan ang anyo ng duwending bulag, ang mga salitang binitiwan nito, at ang kakaibang lambing sa tinig nito. May kung anong bumubulong sa kanyang puso na may mahalagang bagay siyang malalaman sa araw na iyon. Matapos magigib ng tubig at magsaing ng kaunting kanin, agad siyang naglakad patungo sa bukirin. Doon siya tumulong sa pag-aayos ng pilapil at sa pag-alis ng mga damo sa palayan. Tahimik siyang nagtrabaho, ngunit paminsan-minsan ay napapatingin siya sa direksyon ng gubat. "Hoy, Nico!" Napalingon siya. Si Mang Isko, ang isa sa mga magsasakang madalas niyang tulungan, ay papalapit sa kanya. "Bakit parang wala ka sa sarili ngayong araw?" tanong nito. "Wala po, medyo pagod lang," sagot ni Nico, pilit nang umiti. Umiling si Mang Isko. "Magpahinga ka muna, huwag mong ubusin ang lakas mo." "Opo." Ngunit kahit nagpahinga siya sandali, hindi na mawala sa isip ni Nico ang balete. Nang sumapit ang hapon, agad siyang nagpaalam at naglakad patungo sa gubat. Mas makapal ang mga anino sa araw na iyon. Ang hangin ay tila mas malamig at may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ngunit hindi natakot si Nico. Sa halip, pakiramdam niya'y pauwi siya sa isang lugar na matagal na niyang kilala. Pagdating niya sa balete, agad niyang nakita ang duwending bulag na nakaupo sa harap ng kuweba. Tila ba hinihintay siya. "Maaga kang dumating ngayon, bata," sabi ng duwende, bahagyang ngumiti. "Opo, Lolo," sagot ni Nico. "Parang may gusto po akong itanong." "Tungkol saan?" "Sa inyo po." Tumahimik ang duwende, ngunit hindi ito tumalikod. "Ano ang gusto mong malaman?" "Bakit po ninyo ako tinulungan? Marami naman pong bata sa baryo, pero ako lang po ang kinausap ninyo." Bahagyang napangiti ang duwende. "Hindi kita tinulungan dahil ikaw ang nagpunta. Kinausap kita dahil ikaw ang nakinig." Napalunok si Nico. "Alam mo ba," patuloy ng duwende, "maraming taong dumadaan dito. May ilan na nagtatapon ng bato, may ilan na nagmumura, at may ilan na natatakot at tumatakbo palayo. Ikaw lamang ang lumapit na may dalang tinapay at luha." Hindi napigilang mapayuko si Nico. "Lolo, totoo po bang nakakakita kayo ng puso ng tao?" Tumango ang duwende. "Hindi sa paraang iniisip mo. Hindi ko nakikita ang mukha, ang kulay ng damit o ang hugis ng mundo. Ngunit naririnig ko ang tibok ng damdamin at naamoy ko ang bigat o gaan ng kaluluwa." Napatingin si Nico sa mga nakapikit na mata ng duwende. "Kaya po ninyo alam na mabuti ang loob ko?" "Oo," sagot nito.
At alam ko ring ikaw ay nag-iisa. Matagal silang nanahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang nagsalita ang duwende. May isang lihim ang balete na ito, Nico. Napatingala ang bata. Ano po iyon, Lolo? Hindi lahat ng tao ay maaaring manatili rito ng matagal. Ang puno na ito ay daanan ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang na hindi ninyo nakikita. Napatitig si Nico sa makapal na katawan ng balete. Ibig po bang sabihin, may iba pa pong tulad ninyo rito? Marami, sagot ng duwende. Ngunit karamihan ay umalis na o nagtago sa mas malalalim na bahagi ng kagubatan. Ako na lamang ang natira rito. Bakit po kayo hindi umalis? Dahil may hinihintay ako. Napatigil ang paghinga ni Nico. Sino po? Isang batang may dalisay na puso na kayang makakita kahit ang hindi nakikita. Naginit ang pisngi ni Nico. Ako po ba iyon? Bahagyang tumawa ang duwende. Hindi ko pa alam. Ngunit sa bawat araw na bumabalik ka rito, mas lalo kong nakikita na maaaring ikaw nga. Napatitig si Nico sa lupa. Pero mahirap lang po ako. Wala po akong lakas, wala pong kayamanan. Hindi lakas o kayamanan ang hinahanap ko, sabi ng duwende, kundi tapang, kabutihan at katapatan. Tumahimik si Nico. May isang bagay akong ipapakita sa iyo, biglang sabi ng duwende. Tumayo ito at marahang lumakad patungo sa loob ng kuweba. Kumalabog ang tungkod nito sa lupa habang dahan-dahan itong sumusulong. Halika, wika nito. Huwag kang matakot. Nag-alinlangan sandali si Nico, ngunit sinundan niya ang duwende. Sa loob ng kuweba, malamig at mamasa-masa ang hangin. May mga lumot sa mga bato at may maliliit na liwanag na parang alitap-tap na kumikislap sa dilim. Huminto ang duwende sa isang bahagi ng kuweba at inilapat ang tungkod sa isang malaking ugat ng balete na nakabaon sa lupa. Marahang inusal nito ang ilang salitang hindi maintindihan ni Nico. Biglang gumalaw ang ugat. Dahan-dahan itong bumuka at sa likod nito'y lumitaw ang isang maliit na silid na puno ng gintong liwanag. Napatakip si Nico sa bibig sa gulat. Sa gitna ng silid ay may isang lumang kahon na gawa sa kahoy at balot ng mga ukit na tila mga simbolo ng dahon, bituin at alon. Ito ang lihim ng balete, sabi ng duwende. Isang alaala ng aming mundo. Lumapit si Nico, nanginginig ang kamay. Ano po ang laman nito? Hindi pa oras para buksan mo, sagot ng duwende. Ngunit balang araw, kapag dumating ang tamang panahon, ikaw ang magbubukas niyan. Bakit po ako? Dahil ikaw ang unang taong bumalik dito hindi para humingi ng kayamanan, kundi para maghanap ng kaibigan. Naramdaman ni Nico na may mainit na luha na tumulo sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung natatakot siya o natutuwa. Ang alam lamang niya, nagsisimula pa lamang ang isang paglalakbay na babago sa kanyang buhay. At sa likod ng mga ugat ng balete, tahimik na naghintay ang isang lihim na may kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran ng isang batang ulila at ng buong baryo Nabong. Kinabukasan, maagang nagising si Nico na may kakaibang kaba sa dibdib. Parang may mabigat na ulap na nakadagan sa kanyang puso kahit wala naman siyang alam na dahilan. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang nakita niyang lihim sa ilalim na balete, ang kahon na kumikislap sa gintong liwanag, at ang mga salitang binitiwan ng duwending bulag. Balang araw, ikaw ang magbubukas niyan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot.
Matapos mag-almusal ng kaunting kanin at asin, naglakad siya patungo sa sentro ng baryo upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Sa daan, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng maliit na tindahan ni Aling Celia. May isang matandang lalaki roon na nakasuot ng kupas na barong at may bitbit na lumang sisidlan na gawa sa kawayan. Ang buhok nito'y mahaba at puti, at ang mga mata'y tila malalim na balon na puno ng lihim. Si Mang Teban, ang albularyo, bulong ng isang babae sa katabi niya. Matagal na raw siyang hindi bumabalik dito. Napahinto si Nico. Kilala niya si Mang Teban sa mga kwento. Isa raw itong dating manggagamot at albularyo na umalis sa baryo maraming taon na ang nakalipas matapos mapagbintangan na may kinalaman sa isang misteryosong sakit na kumalat noon. Simula noon, bihira na raw itong makita. Lumapit si Mang Teban sa gitna ng mga tao at marahang nagsalita. "Mga taga-Nabong," wika nito, "bumalik ako upang magbigay ng babala." Nagtinginan ng mga tao. May isang sinaunang bantay ang gumising sa kagubatan, patuloy nito. At kapag ang bantay na iyon ay tuluyang nagmulat, may malaking pagbabago ang darating sa baryong ito. May ilan na natawa. "Matagal ka na naming hindi nakikita, Mang Teban," sabi ni Mang Isko. "Ano na naman iyang sinasabi mo?" Ngunit hindi tumawa si Nico. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. "Hindi ako bumalik upang manakot," sabi ng albularyo. "Bumalik ako dahil may isang bata rito na napili." Nang sabihin iyon, dahan-dahang lumingon si Mang Teban sa direksyon ni Nico. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang tinamaan ng kidlat ang katawan ni Nico. Hindi siya makagalaw. "Ikaw bata," tawag ng albularyo. Dahan-dahang lumapit si Nico, nanginginig ang tuhod. "Ano po? Ano pong kailangan ninyo?" Tinitigan siya ni Mang Teban mula ulo hanggang paa. Ilang sandali itong nanahimik, saka dahan-dahang tumango. "Nakilala ka na niya?" bulong nito. "Ninino po." Ang bantay ng balete. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aling Celia. "May isang duwendeng matagal nang nagbabantay sa daanan ng dalawang mundo," paliwanag ni Mang Teban. Bulag siya sa paningin, ngunit malinaw ang mata ng kanyang puso. Nanlamig ang mga kamay ni Nico. "Kapag may isang taong pinili ang bantay," patuloy ng albularyo, "ibig sabihin may paparating na pagsubok." Lumapit si Mang Teban kay Nico at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Anak," sabi nito, "nagpunta ka ba sa balete nitong mga nakaraang araw?" Hindi nakasagot agad si Nico. Naramdaman niyang nakatingin sa kanya ang buong baryo. "Opo," mahina niyang sagot. May ilang tao na napasinghap. "Delikado yan," sigaw ng isang laki. "Sabi na nga ba, may mangyayaring masama." Ngunit itinaas ni Mang Teban ang kamay upang patahimikin ang lahat. "Huwag kayong matakot," wika nito. Hindi sumpa ang pinili sa kanya, ngunit hindi rin ito basta biyaya. Bumaling ito kay Nico. "May ipinakita ba sa iyo ang duwende?" Naalala ni Nico ang kahon sa loob ng kuweba. Napalunok siya. "Opo," sagot niya. Isang kahon po." Napapikit si Mang Teban. "Totoo nga," bulong nito. "Ang kahon ng alaala." "Ano po iyon?" tanong ni Nico. Isang sisidlan ng lakas at alaala ng mga sinaunang tagapangalaga, paliwanag ng albularyo. "Matagal na naming hinahanap yan." "Bakit po?" "Dahil may paparating na panganib na magmumula hindi lamang sa mundo ng tao, kundi sa mundo rin ng mga nilalang.
Nagkagulo ang mga tao. Paano ang baryo namin? Sigaw ng isang babae. Ligtas pa ba kami? Tanong ng isa pa. Kung ang bata ay magpapatuloy sa kanyang ugnayan sa duwende, sagot ni Mang Teban, may pag-asa kayong maligtas. Napatingin si Nico sa lupa. Pero, hindi po ako marunong lumaban. Hindi po ako bayani. Ngumiti si Mang Teban ng bahagya. Walang bayani na isinilang na may hawak ng espada. Ang tunay na lakas ay natutunan. Lumapit pa ito kay Nico at marahang bumulong. Babantayan kita, anak. Ngunit may isang bagay akong dapat ipaalam sa iyo. Ano po iyon? Hindi ka nag-iisa sa pagpili. Napakunotno si Nico. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May iba pang naghahanap sa kahon. Biglang dumilim ang ulap sa langit at umihip ang malamig na hangin. Parang may isang aninong dumaan sa gilid ng baryo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Nico na ang kanyang tahimik na buhay ay tuluyan ng nagbabago. Mula nang umalis si Mang Teban sa gitna ng mga tao, hindi na mapakali si Nico. Ang mga salitang binitiwan ng matandang albularyo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May iba pang naghahanap sa kahon. Hindi niya alam kung sino ang mga iyon, ni kung ano ang balak ng mga naghahanap. Ang alam lamang niya, may panganib na paparating at sa di kanyang kagustuhan, siya ang nasa gitna nito. Pag-uwi niya sa kanyang kubo sa gilid ng gubat, halos hindi siya kumain. Umupo lamang siya sa harap ng apoy at tahimik na nag-isip. Sa labas, unti-unting dumilim ang langit at ang huni ng mga kuliglig ay nagsimulang pumuno sa gabi. Maya-maya may marahang katok sa pinto. Napatalon si Nico sa gulat. Sino po? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Kaibigan, sagot ng isang pamilyar na boses. Agad niyang nakilala yon. Lolo! Pinuksan niya ang pinto at laking gulat niya nang makita ang duwendeng bulag na nakatayo sa harap ng kanyang kubo. Hawak nito ang tungkod at ang puting balbas ay bahagyang ginagalaw ng hangin. Lolo, paano po kayo nakarating dito? Tanong ni Nico. Hindi ako laging nakakulong sa ilalim ng balete, sagot ng duwende. At ngayong alam na ng iba ang tungkol sa iyo, kailangan kitang bantayan. Pinapasok niya ang duwende sa loob ng kubo. Umupo ito sa maliit na bangko na gawa sa kahoy, habang si Nico na may naupo sa harap niya. May nakausap ka ngayon, sabi ng duwende. Opo, si Mang Teban po. Tumango ang duwende. Alam ko, matagal ko na siyang nararamdaman sa paligid. Lolo, totoo po bang may panganib na darating? Sandaling nanahimik ang duwende bago sumagot. Oo anak, may mga nilalang na gustong makuha ang laman ng kahon at kapag napunta iyon sa maling kamay, maraming buhay ang masasaktan. Napalunok si Nico. Bakit po sa akin ibinigay ang responsibilidad na ito? Hindi pa ibinibigay sa iyo, sagot ng duwende. Ngunit ikaw ang piniling magbukas nito balang araw. Pero, paano ko po malalaman kung handa na ako? Ngumiti ang duwende. Darating ang panahon na ang puso mo mismo ang magsasabi. Tumayo ang duwende at lumapit sa pintuan. Ngayong gabi, sabi nito, may darating na susubok sa iyong loob. Nanlaki ang mata ni Nico. Sino po? Hindi ko maaaring sabihin. Ngunit huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan. Lolo, sasamahan po ba ninyo ako? Oo, sagot ng duwende. Ngunit may isang bagay kang dapat gawin. Ano po iyon? Ingatang mabuti ang iyong kabutihan. Iyan ang magiging sandata mo. Lumabas ang duwende sa kubo at naglaho sa dilim.
Naiwang mag-isa si Nico, nanginginig ang kamay. Lumipas ang ilang oras. Halos hating gabi na nang biglang marinig niya ang kaluskos sa labas. Parang may mabibigat na yabag sa paligid ng kubo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may 3 aninong nakatayo sa may likod ng kanyang kubo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na tila baga may sariling liwanag. Hanapin ninyo ang bata, bulong ng isa sa kanila. Sa kanya napunta ang susi, sagot ng isa pa. Napatakip si Nico sa bibig upang hindi mapasigaw. Biglang may kumatok sa pinto, malakas, mabigat. Buksan mo, bata, paos na utos ng isang tinig. Alam naming narito ka. Nangangatog ang tuhod ni Nico. Wala siyang sandata, wala siyang lakas. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Ingatang mabuti ang iyong kabutihan. Lumapit siya sa pinto at huminga ng malalim. Sino po kayo? Tanong niya. Mga kaibigan, sagot ng tinig, ngunit halatang puno ng panlilinlang. May kailangan lang kaming itanong. Tahimik na nag-isip si Nico. Kung kaibigan po kayo, bakit po kayo nagtatago sa dilim? Walang sumagot. Biglang may sumabog na hangin sa paligid ng kubo. Kumalog ang mga dingding at ang apoy sa loob ay halos mamatay. Sa sandaling iyon, biglang narinig ni Nico ang tunog ng tungkod na tumatama sa lupa. Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa labas. Umalis kayo rito! Nagliyab ang paligid sa kakaibang liwanag at sa pagitan ng mga anino ay lumitaw ang duwendeng bulag na nakatayo sa harap ng kubo ni Nico. Ang batang ito ay nasa ilalim ng aking pag-iingat, maring sabi nito. Napatras ang 3 nilalang. Hindi pa tapos ito. Bulong ng isa bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Tahimik na bumalik ang gabi. Lumabas si Nico, nanginginig. Lolo, salamat po. Ngumiti ang duwende. Ito ang unang pagsubok, anak, at nalampasan mo. Pero, babalik po ba sila? Oo, sagot nito. At sa susunod, mas mahirap na. Tumingin si Nico sa langit, kung saan ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Sa gabing iyon, unang beses niyang naramdaman na ang kanyang buhay ay hindi na lamang sa kanya. At sa likod ng katahimikan ng Baryo Nabong, unti-unting gumagalaw ang mga aninong nag-aabang sa tamang oras. Hindi agad nakatulog si Nico matapos ang gabing iyon. Kahit naligtas na ang paligid at tahimik na muli ang baryo, nanatiling gising ang kanyang diwa. Sa bawat tunog ng hangin at paggalaw ng dahon, napapahawak siya sa gilid ng banig, takot na muling bumalik ang mga anino. Sa labas ng kanyang kubo, nakaupo ang duwending bulag sa isang malaking bato. Hawak ang kanyang tungkod at tila nagbabantay. Kahit hindi niya nakikita, ramdam niya ang bawat galaw sa paligid. Nang sumikat ang araw, saka lamang nakatulog si Nico ng kaunti. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pahinga. Gising na, bata, marahang wika ng isang pamilyar na tinig. Tumilat si Nico at nakita ang duwending bulag na nakaupo sa tabi niya. Lolo, umaga na po ba? Tanong niya. Inaantok pa. Oo, sagot nito. At simula ngayon, may mga bagay kang kailangang matutunan. Napaupo si Nico. Ano po iyon? Kung gusto mong mabuhay at maprotektahan ang baryo, kailangan mong patibayin hindi ang iyong katawan, kundi ang iyong puso. Nagpunta sila sa ilalim ng balete matapos ang simpleng almusal. Tahimik ang gubat,
Ngunit ramdam ni Nico na may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Umupo ang duwende sa isang ugat ng balete at pinatayo si Nico sa harap niya. "Makinig kang mabuti," sabi nito. "Ang lakas na ibinibigay ng kahon ay hindi tulad ng espada o sibat. Ito ay lakas ng alaala at damdamin. At hindi ito gumagana sa taong puno ng galit o takot." "Paano po ako magsasanay?" tanong ni Nico. "Sa pamamagitan ng pag-unawa sa sarili." Isinara ng duwende ang kanyang mga mata. Kahit nakapikit na ang mga ito'y tila lalo pang lumalim ang katahimikan sa paligid. "Isara mo rin ang iyong mga mata," utos nito. Sumunod si Nico. "Huminga ka ng malalim," patuloy ng duwende. "Isipin mo ang lahat ng lungkot sa iyong puso at pagkatapos ay hayaang lumabas." Ginawa ni Nico ang sinabi. Sa una, wala siyang naramdaman kundi ang tibok ng kanyang dibdib. Ngunit maya-maya, unti-unting sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga magulang, ang mga panahong nag-iisa siya sa kubo, ang mga pangungutya ng ibang bata. May luha na namuo sa kanyang mga mata. "Ngayon," sabi ng duwende, "isipin mo ang mga sandaling ikaw ay naging masaya." Naalala ni Nico ang mga gabing magkakasama silang tatlo sa ilalim ng lampara, ang mga kwentong ikinukwento ng kanyang ama at ang mga yakap ng kanyang ina. Unti-unting gumaan ang kanyang dibdib. "Ang lakas ay nagmumula sa balanse," paliwanag ng duwende. "Hindi mo maaaring itaboy ang lungkot, ngunit hindi mo rin ito dapat hayaang lamunin ka." Pagmulat ni Nico, napansin niyang ang paligid ay bahagyang kumikislap. Parang may maliliit na liwanag sa hangin. "Lolo, ano po iyon?" tanong niya. "Ang iyong damdamin," sagot ng duwende. Natututo na itong magsalita. Sa mga sumunod na araw, araw-araw siyang pumupunta sa balete. Tinuruan siya ng duwende na makinig sa tibok ng gubat, sa huni ng mga ibon at sa bulong ng hangin. Hindi ito pagsasanay ng suntok o sipa, kundi pagsasanay ng pakiramdam. Minsan, pinapahawakan sa kanya ng duwende ang isang dahon at tinatanong kung ano ang nararamdaman nito. Kung ito ba'y masaya, malungkot o pagod. Sa una, parang walang saysay iyon. Ngunit kalaunan, unti-unting natutunan ni Nico na maramdaman ang init at lamig, ang bigat at gaan, at pati ang bahagyang panginginig na parang may sariling tibok ang bawat bagay. Isang hapon, habang nagsasanay sila, biglang napahinto ang duwende. "May paparating," sabi nito. "Yung mga anino po ba?" tanong ni Nico. "Hindi, isang tao." Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw si Mang Teban. "Narito ka pala," sabi ng albularyo nang makita si Nico. "At ikaw ang bantay," dagdag nito, yumuko ng bahagya sa duwende. "Ano ang sadya mo?" tanong ng duwende. "May masamang balita," sagot ni Mang Teban. "Ang mga naghahanap sa kahon ay hindi karaniwang nilalang. Sila ay mga nilikhang pinatapon mula sa kabilang mundo, mga anino na kumakain ng alaala." Nanlaki ang mata ni Nico. "Kumakain po ng alaala?" "Oo," sagot ng albularyo. "At kapag nakuha nila ang laman ng kahon, kaya nilang burahin ang alaala ng buong baryo." Napatigil ang paghinga ni Nico. "Lolo, ibig sabihin po, mawawala ang lahat?" "Kung mangyari iyon," sagot ng duwende, "ang Baryo Nabong ay magiging isang lugar na walang nakakaalala kung sino sila." Tahimik silang tatlo. "May paraan ba para pigilan sila?" tanong ni Nico sa wakas. Tumango si Mang Teban. "Mayroon,"
Ngunit kailangan mong pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Napakunot noo si Nico. Ano po ang naroon? Ang pook ng unang bantay, sagot ng albularyo. Doon mo lamang malalaman kung ikaw nga ang tunay na napili. Tumingin ang duwende kay Nico. Handa ka na bang harapin ang ikalawang pagsubok, anak? Huminga ng malalim si Nico at tumango. Opo, lolo. Kahit natatakot po ako, susubukan ko. Sa sandaling iyon, unti-unting gumalaw ang mga ugat ng balete at may isang makitid na daan na lumitaw sa likod nito. Isang landas na patungo sa mas madilim at mas mahiwagang bahagi ng gubat. At doon magsisimula ang mas mahirap na paglalakbay ni Nico. Tahimik na naglakad si Nico sa makitid na daan ng binuksan ng mga ugat ng balete. Sa likuran niya ay ang duwending bulag at si Mang Teban. Kapwa mabagal ngunit tiyak ang mga hakbang. Habang palalim ng palalim ang kanilang paglalakbay sa gubat, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay mas matatangkad, ang mga dahon ay mas makakapal, at ang liwanag ng araw ay bihira ng tumagos. Ang hangin ay malamig, may kakaibang amoy, parang pinaghalong lupa, lumang kahoy, at hamog na may dalang alaala ng mga panahong matagal nang lumipas. Dito, marang sabi ng duwende, ay bihira nang makarating ang tao. Hindi po ba kayo natatakot, lolo? Tanong ni Nico. Ang takot ay matagal ko nang iniwan, sagot nito. Ngunit ikaw, natural lamang na matakot. Naglakad pa sila hanggang sa marating ang isang maluwang na bahagi ng gubat. Sa gitna nito ay may isang bilog na malinaw na espasyo na parang sinadyang walang tumubong puno roon. Sa paligid ng bilog ay may 7 matandang puno na nakaayos na tila mga bantay. At sa gitna ng bilog ay may isang malaking bato na hugis upuan, balot ng mga ukit. Ito ang puok ng unang bantay, sabi ni Mang Teban. Dito unang inilagay ang tagapangalaga ng daanan ng 2 mundo. Lumapit ang duwende sa gitnang bato at marahang inilapat ang kanyang palad dito. Matagal na akong hindi nakababalik dito, bulong nito. Biglang umihip ang malakas na hangin, kumaluskos ang mga dahon at tila may mga bulong na umalingaw-ngaw sa paligid. Mahihinang tinig na hindi maintindihan ni Nico. Anak, sabi ng duwende, dito mo haharapin ang ikalawang pagsubok. Ano po ang mangyayari? Tanong ni Nico. Hindi ko alam, sagot nito. Ang bawat napipili ay may sariling pagsubok. Lumapit si Mang Teban at inilabas ang isang maliit na sisidlan mula sa kanyang bayong. Binuksan niya ito at may lumabas na manipis na usok na kulay bughaw. Ito ang usok ng paggunita, paliwanag niya. Tutulong itong buksan ang pinto ng alaala. Iwinisik niya ang usok sa paligid ni Nico. Biglang nagbago ang kanyang paningin. Parang lumabo ang mundo at unti-unting naglaho ang anyo ng gubat. Sa halip, nakita niya ang isang malawak na kapatagan na puno ng liwanag. Sa gitna nito ay may isang matandang nilalang na nakatayo, mas matangkad sa karaniwang duwende. May balbas na umaabot sa lupa at ang mga mata nito ay kumikislap na parang bituin. Ikaw ang bata, wika ng nilalang, ngunit ang tinig nito'y parang nagmumula sa hangin mismo. Sino po kayo? Tanong ni Nico, nanginginig. Ako ang unang bantay, sagot nito. Ako ang unang nagbantay sa daanan ng mga mundo bago pa isinilang ang iyong mga ninuno. Lumuhod si Nico sa takot at paggalang. Huwag kang lumuhod, sabi ng bantay. Hindi ka narito bilang alipin,
kundi bilang sinusubok. Lumakas ang tibok ng puso ni Nico. Ano po ang pagsubok ko? Ang pagsubok ng alaala, sagot ng bantay. Upang mapatunayan kung ang iyong puso ay kayang magdala ng bigat ng nakaraan. Itaas ng bantay ang kanyang kamay at biglang nagbago ang paligid. Nakita ni Nico ang sarili niyang nakaraan. Nakita niya ang araw na nalunod ang kanyang ama, ang gabing humihikbi ang kanyang ina sa tabi ng banig, at ang sandaling tuluyan siyang naiwan mag-isa sa mundo. Naramdaman niya muli ang sakit, ang lungkot, ang galit na matagal niyang kinimkim. Bakit po ninyo ipinapakita ito sa akin? Sigaw niya. Dahil ang taong tatanggap ng lakas ng kahon ay kailangang matutong harapin ang sariling sugat, sagot ng bantay. Kung tatakasan mo ito, hindi ka magiging karapat-dapat. Lumuhod si Nico, nanginginig sa bigat ng damdamin. Hindi ko po kaya, bulong niya. Ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ng duwende. Ang lakas ay nagmumula sa balanse. Huminga siya ng malalim at tumayo. Opo, masakit po, sabi niya. Pero ito po ang bumuo sa akin. Hindi ko po itataboy ang alaala ng mga magulang ko. Dahil mahal ko po sila. Unti-unting naglaho ang mga larawan. Tahimik na tumango ang unang bantay. Napasa mo ang unang bahagi ng pagsubok, sabi nito. Ngunit may huli pa. Biglang dumilim ang paligid. Mula sa dilim may lumitaw ang tatlong anino. Ang parehong mga nilalang na umatake sa kanyang kubo. Ang iyong ikalawang pagsubok, wika ng bantay, ay ang pagpili. Pagpili po? Tanong ni Nico. Oo, sagot nito. Sa harap ng panganib, pipiliin mo ba ang iyong sarili o ang iba? Ang tatlong anino ay dahan-dahang lumapit, nakangising tila gutom na gutom. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Nico na ang susunod niyang gagawin ang magtatakda hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng kapalaran ng buong Baryo Nabong. Humigpit ang hawak ni Nico sa sariling dibdib habang papalapit ang tatlong anino. Wala siyang sandata, wala siyang lakas ng katawan, at ang tanging dala niya ay ang mga aral ng duwending bulag at ang alaala ng kanyang mga magulang. Piliin mo. Umalingaw-ngaw ang tinig ng unang bantay sa buong kapatagan ng liwanag. Ang sarili mo o ang iba. Ang unang anino ay lumapit at nagsalita sa tinig na parang bulong ng hangin. Bata, wika nito. Ibigay mo sa amin ang iyong alaala ng sakit at ililigtas ka namin sa lahat ng paghihirap. Sa harap ni Nico, biglang lumitaw ang larawan ng kanyang sarili na masaya. May bagong damit, may masarap na pagkain, at may tahanang hindi na kailanman mawawasak. Hindi ka na muling iiyak, dagdag ng anino. Nanginig si Nico. Napakasarap pakinggan ng alok. Ngunit lumitaw ang ikalawang anino. Kung ang baryo ang pipiliin mo, wika nito, kukunin namin ang lahat ng alaala mo tungkol sa iyong mga magulang. Mabubuhay ang Baryo Nabong, ngunit ikaw ay mabubuhay na walang nakakaalala kung sino ka. Parang sinaksak ang puso ni Nico. Ang ikatlong anino ay tumawa ng mahina. Oh, wika nito. Maaari mo ring piliin ang wala sa dalawa. Tumakbo ka, iwan mo ang kahon at mabuhay kang tahimik. Ngunit kapag bumalik kami, walang matitira sa baryo. Napapikit si Nico. Sa loob ng kanyang isipan, naguunahan ang mga larawan. Ang ngiti ng kanyang ina, ang yakap ng kanyang ama, ang mga batang naglalaro sa baryo, ang mga magsasakang tumutulong sa kanya, at ang duwending bulag na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Bakit po kailangang ako ang pumili?
umiiyak niyang tanong. Dahil ikaw ang may pusong kayang magmahal kahit nasasaktan, sagot ng unang bantay. Lumuhod si Nico. Kung pipiliin ko po ang sarili ko, bulong niya, mabubuhay ako, pero may kapalit. Kung pipiliin mo ang baryo, dagdag ng bantay, masasaktan ka, ngunit marami ang maliligtas. Tahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, naalala ni Nico ang mga huling salita ng kanyang ina bago ito pumanaw. Maging mabuti ka sa kapwa anak, kahit masakit. Tumayo si Nico at hinarap ang mga anino. Hindi ko po ibibigay ang baryo, mariin niyang sabi. At hindi ko rin po kayang kalimutan ang mga magulang ko. Nagkatinginan ang mga anino. Kung gayon, sabi ng unang anino, piliin mo ang isa. Huminga ng malalim si Nico. Ako na lang po, wika niya. Kung may kailangang mawala, ako na lang, wag po ang baryo. Nanlaki ang mata ng mga anino. Ibig mong sabihin, tanong ng ikalawa, handa kang isuko ang lahat ng alaala mo, pati ang tungkol sa sarili mo? Opo, sagot ni Nico. Nanginginig ngunit matatag. Kung iyon po ang kapalit ng kaligtasan nila. Sa sandaling iyon, biglang umilaw ang buong kapatagan. Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Sapat na! Biglang naglaho ang mga anino, tila hinigop ng liwanag. Nakatayo sa harap ni Nico ang unang bantay, mas maliwanag at mas dakila kaysa kanina. Hindi ka namin hinihinga ng sakripisyong ganyan, wika nito. Ang iyong pagpili ang tunay naming hinihintay. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Nico. Ang tunay na tagapangalaga, paliwanag ng bantay, ay hindi pumipili sa pagitan ng sarili at ng iba. Siya'y handang ialay ang sarili, ngunit hindi niya winawasak ang kanyang pagkatao. Lumuhod si Nico, umiiyak sa pagod at ginhawa. Ipinakita mo ang pinakamahalagang lakas, sabi ng bantay, ang walang pag-iimbot na pag-ibig. Itaas ng bantay ang kanyang kamay, at isang maliit na sinag ng liwanag ang lumipad patungo sa dibdib ni Nico. Naramdaman niyang may mainit na dumaloy sa kanyang puso. Mula ngayon, wika ng bantay, may bahagi ka na ng lakas ng mga tagapangalaga. Biglang naglaho ang kapatagan ng liwanag. Bumalik si Nico sa pook ng unang bantay, nakahandusay sa damuhan. Sa tabi niya ay nakaluhod ang duwendeng bulag at si Mang Teban. Anak, bulong ng duwende, nagtagumpay ka. Marahang bumangon si Nico. Pakiramdam niya ay pagod na pagod, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Lolo, tapos na po ba? Tanong niya. Hindi pa, sagot ng duwende. Ngunit ngayon, handa ka na. Lumapit si Mang Teban. Nararamdaman ko ang pagbabago, sabi nito. Ang mga anino ay umatras. Pansamantala. Totoo po bang may lakas na ako? Tanong ni Nico. Ngumiti ang duwende. Hindi lakas ng katawan, kundi lakas ng puso, at iyan ang pinakamahirap talunin. Habang naglalakad sila pabalik sa balete, tahimik ang gubat. Ngunit sa malayo, sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na nagmamasid, mas malaki, mas malakas, at mas mapanganib kaysa sa tatlong anino. At last, pulong nito, nagising na ang tunay na susi. At sa Baryo Nabong, unti-unting papalapit ang mas malaking digmaan sa pagitan ng alaala at paglimot. Mabigat ang hakbang ni Nico habang sila'y naglalakad pabalik sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid
ngunit sa bawat paghinga niya ay parang may bagong tibok sa kanyang dibdib. Isang tibok na hindi niya dati nararamdaman. Hindi ito sakit, kundi isang mahinang init na parang munting apoy na nagbibigay lakas sa kanya. "Lolo, may kakaiba po akong nararamdaman," wika ni Nico habang naglalakad. "Alam ko," sagot ng duwending bulag. "Ang bahagi ng lakas ng mga tagapangalaga ay nagising sa iyo." Pagdating nila sa balete, agad na gumalaw ang mga ugat na tila may sariling buhay. Muling bumukas ang lihim na daan patungo sa loob ng kuweba. Sa gitna ng maliit na silid, naroon pa rin ang lumang kahon na kumikislap sa gintong liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ni Nico sa harap nito. Parang may tumatawag sa kanya mula sa loob ng kahon. "Hindi pa ito dapat buksan," sabi ng duwende. "Ngunit ang mga anino ay babalik ng mas marami. Kailangan na nating ihanda ang sarili." Lumapit si Mang Teban sa kahon at marahang inilatag ang kanyang palad sa takip nito. Ang kahon na ito, paliwanag niya, ay naglalaman ng mga alaala ng mga unang tagapangalaga, ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga pagkakamali at ang kanilang lakas. Ngunit ang lakas na ito ay mapanganib sa pusong hindi handa. "Handa na po ba ako?" tanong ni Nico. Tumingin sa kanya ang duwending bulag. Hindi kailanman ganap na handa ang isang bata sa ganitong tungkulin, wika nito. Ngunit handa ang iyong puso. Tumango si Mang Teban. "Ikaw lamang ang maaaring magbukas niyan ngayon." Huminga ng malalim si Nico at lumapit sa kahon. Inilapat niya ang kanyang dalawang kamay sa malamig na kahoy. Sa sandaling iyon, biglang umilaw ang mga ukit sa kahon. Isang malakas na ihip ng hangin ang umikot sa loob ng kuweba. Kumislap ang mga simbolo sa mga pader, at ang hangin ay napuno ng mahihinang bulong na tila tinig ng maraming tao. "Buksan mo," marahang sabi ng duwende. Dahan-dahang inangat ni Nico ang takip ng kahon. Sa loob nito ay walang ginto, walang hiyas. Sa halip, may isang maliit na kristal na parang luha na kumikislap sa bughaw na liwanag. "Ano po yan?" tanong ni Nico. "Ang luha ng unang bantay," sagot ni Mang Teban. "Ang buod ng lahat ng alaala at lakas na iniwan ng mga tagapangalaga." Biglang may malakas na pagyanig sa buong gubat. Mula sa labas ng kuweba ay narinig ang malalalim na ungol. "Dumating na sila," sabi ng duwende. Biglang dumilim ang langit sa labas. Sa bunganga ng kuweba, lumitaw ang isang higanting anino. Mas malaki kaysa sa naunang tatlo. May hugis na parang taong may pakpak na gawa sa usok at ang mga matay nagliliyab na parang baga. "Ibalik ninyo sa amin ang luha." Umalingaw-ngaw ang tinig nito. "Iyan ay amin." Nanginig si Nico. "Lolo, ano po iyon?" "Ang hari ng paglimot," sagot ng duwende sa mabigat na tinig. Pinuno ng mga aninong kumakain ng alaala. Lumapit ang nilalang sa bunganga ng kuweba. Sa bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa. "Isang bata lamang ang hahadlang sa akin?" Tumawa ito. "Ibigay ninyo ang kristal at pababayaan ko ang baryo." Napatingin si Nico sa luha ng unang bantay. "Kapag ibinigay mo iyan," bulong ni Mang Teban, "mawawala ang lahat ng alaala ng kabutihan sa mundong ito." Umigpit ang hawak ni Nico sa kristal. "Hindi po," marinyang sabi. "Hindi ko po ibibigay." Umungol ang hari ng paglimot at iniunat ang kanyang mahabang kamay na parang usok. Biglang tumayo ang duwending bulag sa harap ni Nico. "Hindi ka makalalampas," wika nito.
Isang malakas na hampas ng dilim ang tumama sa duwende at tumilapon ito sa gilid ng kuweba. "Lolo!" sigaw ni Nico. "Anak, huwag kang matitinag," mahina ngunit matatag na sabi ng duwende mula sa sahig. Lumapit ang hari ng paglimot, halos abutin na ang kahon. Sa sandaling iyon, biglang nagliyab ang kristal sa kamay ni Nico. Parang may dumaloy na liwanag mula sa kristal papunta sa kanyang dibdib. Nakita niya sa isang iglap ang napakaraming alaala. Mga unang tagapangalaga, mga digmaan laban sa paglimot, mga baryong nailigtas, at mga batang tulad niya na minsang naging susi. "Anak," umalingaw-ngaw ang tinig ng unang bantay sa kanyang isipan. Ang lakas na ito ay hindi para sa galit, kundi para sa pag-alaala. Itinaas ni Nico ang kristal. "Hindi ka po mananalo," sigaw niya sa hari ng paglimot. "Habang may mga taong marunong magmahal at umalala, hindi mawawala ang liwanag." Biglang sumabog ang bughaw na liwanag mula sa kristal. Napaatras ang hari ng paglimot, napasigaw sa sakit. Ngunit hindi pa ito tuluyang natalo. Sa huling sigaw nito bago umatras sa dilim, nagbanta ito. "Babalik ako, tagapagmana ng alaala." Bumagsak ang katahimikan sa kuweba. Ang hina si Nico at napaluhod sa lupa, hawak pa rin ang kristal na unti-unting humuhupa ang liwanag. Lumapit sa kanya ang duwending bulag, pilit na tumatayo sa kabila ng sugat. "Anak," bulong nito, "nagawa mo ang hindi namin nagawa sa mahabang panahon." "Lolo, mabubuhay po ba ang baryo?" umiiyak na tanong ni Nico. "Oo," sagot ng duwende. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa labas, unti-unting luminaw ang langit. Ngunit sa kaibuturan ng kagubatan, muling nag-ipon ng lakas ang hari ng paglimot. At ngayon, alam na nito kung sino ang tunay na kalaban. Muling bumalik ang katahimikan sa Baryo Nabong matapos ang labanan sa loob ng kuweba. Sa unang tingin, tila normal ang lahat. May mga ibong muling humuni, may mga magsasakang nagbalik sa bukid, at ang mga batay naglaro sa ilalim ng araw. Ngunit si Nico ay alam ang katotohanan. Ang dilim ay umatras lamang. Hindi ito tuluyang umalis. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Nico sa ilalim ng balete kasama ang duwending bulag at si Mang Teban. Hindi na siya bumalik agad sa dati niyang pamumuhay. May bago na siyang tungkulin. Bantayan ang kahon at ang luha ng unang bantay. Ang duwending bulag ay humina matapos salagin ang hampas ng hari ng paglimot. Madalas na lamang itong nakaupo sa tabi ng balete, nakasandal sa tungkod, at mabagal na ang paghinga. "Lolo, masakit pa po ba?" tanong ni Nico isang hapon. "Hindi na masakit," sagot ng duwende. "Ngunit ramdam ko na, papalapit na ang aking pamamahinga." Nanlaki ang mata ni Nico. Huwag po kayong magsalita ng ganyan." Ngumiti ang duwende. "Lahat ng bantay ay may hangganan, anak, at ang aking oras ay halos tapos na." Napatungo si Nico, pilit pinipigil ang luha. "Pero kailangan ko pa po kayo." "Hindi na," marahang sagot nito. "Meron ka ng sapat na liwanag sa iyong puso." Samantala, si Mang Teban ay nagbalik sa baryo upang magbantay. Ngunit hindi nagtagal, may kakaibang mga pangyayari na nagsimulang mangyari. May mga tao sa baryo na biglang nakakalimot ng maliliit na bagay. Kung saan nila inilagay ang kanilang mga gamit, ang pangalan ng kapitbahay, o ang daan pauwi sa kanilang bahay.
Isang bata ang umiyak dahil hindi na niya maalala ang mukha ng kanyang ina na pumanaw na. Isang matandang lalaki ang nagising isang umaga na hindi na alam kung sino siya. "Lolo, nagsisimula na po silang bumalik," nanginginig na sabi ni Nico. Tumango ang duwende. Ang hari ng paglimot ay nagpapadala na ng mga alagad. Kinagabihan, muling dumilim ang paligid ng balete. Hindi tulad ng dati, walang aninong agad na sumulpot. Ngunit ramdam ni Nico ang malamig na presensya na parang ulap na gumagapang sa lupa. Biglang may narinig siyang mahinang tinig mula sa dilim. "Bata." Napalingon siya. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang isang babaeng anyo na balot ng usok. Ang mukha nito ay maganda, ngunit ang mga matay hungkag at walang ningning. "Sino po kayo?" tanong ni Nico. "Ako ang tagapaglimot," sagot nito. "Isa sa mga lingkod ng hari." Lumapit ito ng dahan-dahan. "Hindi kita lalabanan," sabi nito. "Naparito ako upang makiusap." "Makiusap?" gulat na tanong ni Nico. "Oo," wika ng nilalang. "Pagod na kaming mabuhay sa dilim. Ngunit hanggat may luha ng unang bantay, hindi kami kailanman makakatakas sa aming sumpa." Lumabas ang duwendeng bulag mula sa kuweba. "Huwag kang maniwala," marin nitong sabi. "Ang mga tulad niya ay marunong magsinungaling." Ngunit ngumiti ang tagapaglimot ng malungkot. "Hari lamang ang may kagustuhang burahin ang lahat," wika nito. "Ngunit kami, nais lamang naming makalimot sa sarili naming sakit." Napatingin si Nico sa nilalang. "Kung ibibigay ko po ba ang kristal, titigil na po ba kayo?" "Oo," sagot nito. "At lalaya kami." Tahimik ang paligid. Ngunit, dagdag ng duwende, "Kapag ibinigay mo iyon, babagsak ang bantay ng mga alaala. Unti-unting mabubura ang kabutihan sa puso ng tao." Napapikit si Nico. Muling dumating ang sandali ng pagpili. Sa kanyang harapan ay isang nilalang na naghihirap at sa kanyang likuran ay isang baryong unti-unting nawawalan ng alaala. "Hindi ko po kayang sirain ang mundo para sa kalayaan ng iilan," mahina niyang sabi. Napabuntong hininga ang tagapaglimot. "Kung gayon, patawarin mo kami." Bigla itong naglaho sa usok. Sa sandaling iyon, narinig ni Nico ang malakas na halakhak na umalingaw-ngaw sa buong gubat. Magaling tagapagmana ng alaala. Naganggit-ngit ang hangin at dumilim ang langit. Mula sa kalangitan ay bumaba ang napakalaking anyo ng hari ng paglimot, mas malakas at mas malinaw kaysa dati. Ang mga pakpak nitong usok ay tumabon sa buwan at ang tinig nito ay parang kulog. "Ngayon," sigaw nito, "ako na mismo ang kukuha ng iyong alaala." Humigpit ang hawak ni Nico sa kristal. "Lolo, ano po ang gagawin natin?" Tumayo ang duwendeng bulag sa huling pagkakataon, nanginginig ngunit matatag. "Anak," sabi nito, "oras na upang tapusin ang aking tungkulin at simulan ang iyo." Inilagay nito ang kanyang kamay sa dibdib ni Nico. "Ang luha ng unang bantay ay hindi dapat manatili sa kahon," bulong nito. "Dapat itong maging bahagi mo." Nanlaki ang mata ni Nico. "Ako po?" "Oo," sagot ng duwende. "Ikaw na ang susunod na bantay." Sa itaas nila, bumaba na ang hari ng paglimot, handa ng lamunin ang liwanag. At sa sandaling iyon, nagsimula ang huling labanan para sa alaala ng Baryo Nabong.
Dumilim ang buong kalangitan sa ibabaw ng balete. Ang buwan ay tuluyang natakpan ng makapal na usok at ang hangin ay naging mabigat, parang puno ng mga hiyaw na hindi marinig ng tainga. Sa gitna ng nag-aalimpuyong dilim, nakatayo si Nico. Hawak ang luha ng unang bantay. Sa kanyang harapan, unti-unting bumababa ang hari ng paglimot. Napakalaki, napakalakas at napakapait ang presensya. Sa tabi niya, halos hindi na makatayo ang duwending bulag. "Anak," mahina nitong sabi, "huwag kang matakot." Ngunit nanginginig ang buong katawan ni Nico. "Hindi po ako handa," bulong niya. "Walang bantay na kailanman naging handa," sagot ng duwende. "Ngunit ikaw ay may pusong marunong magmahal at iyon ay sapat." Umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak ng hari ng paglimot. "Napakaliit mong bata," sigaw nito. "Sa tingin mo, kaya mong pigilan ang kawalan?" Iniabot ng duwende ang kanyang tungkod kay Nico. "Ito ang aking huling regalo," wika nito. Ang tungkod na ito ay gawa sa ugat ng balete, tulay ng dalawang mundo. Sa pamamagitan nito, maitatali mo ang liwanag at ang alaala sa iyong sariling kaluluwa. Kinuha ni Nico ang tungkod, nanginginig ang kamay. "Lolo, kayo po." Ngumiti ang duwende. "Ako'y pagod na," bulong nito. "Panahon na upang ako'y magpahinga." Biglang lumakas ang hangin. Iniabot ng duwende ang kanyang palad sa noo ni Nico at marahang bumulong ng sinaunang salita. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong balete. Ang luha ng unang bantay sa kamay ni Nico ay nagsimulang matunaw, hindi sa lupa, kundi sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang parang may mainit na ilog na pumasok sa kanyang puso. "Ah!" sigaw ng hari ng paglimot. "Ano ang ginagawa mo?" "Ginagawa ko po ang aking tungkulin," sagot ni Nico kahit nanginginig. Biglang naglaho ang anyo ng luha. Sa halip, isang munting liwanag ang kumikislap sa dibdib ni Nico kasabay ng tibok ng kanyang puso. Tahimik na bumagsak sa lupa ang duwending bulag. "Lolo!" sigaw ni Nico. Lumuhod siya sa tabi nito. "Anak!" mahina nitong sabi. Halos pabulong na lamang. "Huwag kang malungkot dahil ang alaala ay hindi namamatay." At sa huling ngiti nito, unti-unting naglaho ang katawan ng duwende sa liwanag na parang usok na tinatangay ng hangin. Nanatili ang tungkod sa kamay ni Nico. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang mga alaala ng duwende, ng unang bantay, at ng lahat ng mga tagapangalaga ay nasa loob na niya. Humalakhak ang hari ng paglimot at sumugod. Itinaas ni Nico ang tungkod at ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang lahat. Ang ngiti ng kanyang ina, ang lakas ng kanyang ama, ang kabutihan ng mga tao sa baryo, ang boses ng duwending bulag. "Hindi po kayo mananalo," marin niyang sabi. "Hanggat may isang taong marunong umalala, hindi mawawala ang liwanag." Biglang sumabog ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Hindi ito apoy, hindi ito kidlat, kundi liwanag na puno ng mga larawan at alaala. Ang mga alaala ng buong baryo Nabong ay lumitaw sa hangin, mga kasalan, mga anihan, mga yakap ng magulang sa anak, at mga gabing magkakasama sa ilalim ng buwan. Napatras ang hari ng paglimot, napasigaw sa sakit. "Itigil mo!" sigaw nito. "Hindi po," sagot ni Nico. "Ito po ang lakas na hindi ninyo kayang kainin."
Unti-unting nabalot ng liwanag ang higanting anyo. Habang tinatamaan ito ng alaala ng pagmamahal at kabutihan, unti-unti itong lumiit, humina, at tuluyang naglaho sa isang mahinang ungol. Biglang luminaw ang kalangitan. Bumalik ang buwan. Tumigil ang hangin. At muling bumalik ang katahimikan sa gubat. Sa Baryo Nabong, sabay-sabay nagising ang mga tao na may malinaw na alaala sa kanilang puso. Ang mga batang umiiyak ay biglang ngumiti. Ang mga matatandang nalilito ay muling nakaalala ng kanilang pangalan at ang baryo ay muling naging buhay sa liwanag na pag-alaala. Sa ilalim ng balete, nakaupo si Nico, pagod, ngunit payapa. Lumapit si Mang Teban at marahang inilagay ang kamay sa balikat niya. Tapos na, wika nito. Ikaw na ang bagong tagapangalaga ng alaala. Pero mag-isa na po ako, mahina niyang sabi. Ngumiti si Mang Teban. Hindi, sagot nito. Hanggat may mga taong nagmamahal at nag-aalala, palagi kang may kasama. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Nico sa Baryo Nabong bilang isang tahimik ngunit mabait na binata. Walang nakaalam ng buong kwento, ngunit tuwing may batang naliligaw sa gubat o may matandang nakakalimot ng pangalan, si Nico ay laging naroon, may hawak na lumang tungkod at may pusong puno ng liwanag. At sa ilalim ng matandang balete, sa tuwing ihip ng hangin, may maririnig na mahinang tinig na tila bumubulong. Huwag kang matakot, anak. Narito lang ako. At doon nagtatapos ang kwento ng duwending bulag at ng batang ulilang naging bantay ng alaala. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asang kailanman ay hindi malilimutan. Wakas. Sa liblib na bahagi ng kabundukan,